Hello guys, good morning. At kinakailangan ko talaga ngayong araw gumawa ng panibagong video about sa puzzle na ito kasi marami sa inyo ang hindi nakaklaruhan kung ano yung tamang tira. So ako rin mismo guys ay nakita ko rin na yung response ko kasi ay medyo may mga mali din akong nagawa, kaya kailangan ko talagang klaruhin. Kasi guys, kapag hindi kasi klaro sa inyo na yun talaga yung key move at marami sa inyo ang nalilito, ay hindi tayo makakapag-move forward sa iba pang mga puzzle dyan sa kalaw. Sa video kasi guys, ay ang key move ko ay King to G1. Pero bago ko sabihin kung bakit King to G1 talaga yung pinakatama, babalikan muna natin yung naging pagkamali ko. Ang naging pagkamali ko kasi guys, ay tinira ko itong Rook takes horse. At sa pagtira ko dyan guys, ito yung ni-response ko Bishop takes rook kasi nga naka-check, pero may Matyas pala dito guys horse takes bishop, yan. At dyan mati-checkmate yung king. So ano ba dapat pala yung response ko dyan? Ang tamang response pala dyan guys ay itong kabayo ilagay natin sa c5, na kung saan kung mag-check man yung rook dito, ano man yung gagamitin niya, so kainin lang ng kabayo. Or kung yung queen kakain dyan ng bishop, kakover lang din yung horse. So ano pa? Ano pa pwede magawa? Itong bishop, check, kainin lang din ng horse. So guys, mali yung rook takes horse. Mali siya. Hindi siya yung key move ng rook takes horse. So guys, klaruhin na natin. Ang key move talaga ay king to g1. Ngayon, bakit king to g1? So ano bang posibleng response ng ng halimbawa ng itim? Kung ang response ng itim guys ay itong horse niya kakain diyan, so titirahin mo lang din siya diyan. So checkmate, 'di ba? So ano pang posibleng response ng ano bang posibleng response ng itim? Kung halimbawa ang itim naman ay gagalaw diyan, so ang magiging Matyas mo diyan, ayan, kainin ng rook yung kabayo. So, checkmate. So, ano pa? Break natin. Ano pa yung posibleng kung dito, paano naman kung dito siya? Dito sa taas, kinain niya yung bishop. Pag kinain niya yung bishop, guys, yan. Checkmate na naman siya. Kainin mo lang gamit yung horse. So, ano pa? Kung halimbawa naman yung horse niya ay pupunta dito, ito, isa-isahin natin yung pwedeng maging takbo ng horse, guys. Kung ano yung magiging tira. Kapag yung horse ay pumunta dyan, kainin mo lang, 'di ba? Checkmate. So ano pa? Ito namang bishop. Paano ngayon kung bishop yung kakain? Bishop kakain dyan, kasi wala ka na ibang tira kapag bishop kumain dyan, kain ka lang ulit ng horse. Ayan, checkmate ulit. So wala siyang magawa guys kasi nakuha natin yung key move. Paano naman kung halimbawa ang itira niya ay itong kabayo, yan. Saan ba? Saan siya kakain? Dyan. Kain siya dyan, kabayo. Ganyan, Matyas. Wala. Ate. Paano naman ngayon kung itong kabayo dito? Kung yung kabayo dyan guys ay titira, yan. Dyan na tayo gagamit ng queen. Checkmate. Checkin lang natin siya dyan. Checkmate na siya. Ano pa? Ano pang posibleng maging tira ng kabayo? Yung kabayo niya, ano pa bang pwede matakbuhan? Yan lang yung mga legal moves niya guys kung dyan yung kabayo. Wala. Matyas talaga guys. So yun talaga yung pinaka key move niya. Wala talagang ibang key move kung bakit itong king G1 yung key move. Wala siyang magawa kahit anong gawin niya. So ginawa na natin yung mga yung mga legal na move na pwedeng gawin ng black, pero wala siyang magawa kasi nga yung key move ay nakuha. So guys, sana naklaro sa inyo kung bakit na checkmate siya sa king to g1, at yung pagkakamali ko naman na yung tinex ko yung kabayo sa rook at yung naging response ko. So sana naging klaro sa inyo. Yun lang yun guys, wala na talagang iba. See you ulit mamayang gabi.